Sa gabing iyon, sa mismong araw ng kasal ng aking pinakamamahal na apo, doon ko naramdaman ang pinakamatinding hiya sa buong buhay ko. Isang kahihiyan na hindi dulot ng isang estranghero o ng isang kaaway, kundi galing mismo sa sarili kong anak, ang sarili kong dugo at laman. Nakatayo ako sa gitna ng isang marangyang pagdiriwang. Ang mga ilaw ay nagniningning na parang mga bituin. Ang mga bulaklak ay sariwa at mabango, at ang mga panauhin ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Ito sana ang pinakamasayang gabi para sa aming pamilya. Ngunit habang hawak ko ang maliit na piraso ng papel na may pangalan ko, ang aking name tag, parang gumuho ang buong mundo ko. Hindi Elena Sandoval, lola ng bride, ang nakasulat. Hindi rin minamahal na ina. Ang nakasulat sa magandang pagkakalimbag na tila nang iinsulto pa ay ang mga salitang ito. Ang matandang tagabayad ng lahat. Paulit-ulit kong binasa. Baka namamalikmata lang ako, pero malinaw na malinaw. Tila isang sampal sa aking mukha na nakita ng lahat. Sa sandaling iyon, ang aking pagkatao ay nabura. Hindi na ako si Elena. Hindi na ako ang kanilang ina o lola. Ang tingin nila sa akin ay isang pitaka. Isang bangko na walang katapusan ang laman. At sa gabing iyon, ipinangalandakan nila iyon sa buong mundo. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi, ang hiya. Sa ating kultura, ang hiya ay mas masakit pa sa pisikal na sugat. Ito ay isang mantsa sa iyong dangal, sa iyong pagkatao. At ang pinakamasakit ay ang makitang nagtatawanan sa isang sulok ang sarili kong anak na si Ricardo at ang kanyang asawang si Marisa. Para sa kanila, ito ay isang biro. Isang magandang biro. Hindi nila nakita ang luhang nagbabadyang pumatak sa aking mga mata. Hindi nila naramdaman ang kirot sa puso ng isang ina na ibinigay ang lahat, para lamang tratuhin na parang isang kasambahay na nagkataong may hawak ng susi sa kaban ng yaman. Sila ay walang utang na loob. At iyon ang simula ng aking kwento. Ang gabi kung saan ang matandang babae na nagbabayad sa lahat ay nagpasya na oras na para maningil. Sa loob ng 3 taon mula nang pumanaw ang aking kabiyak na si Roberto, ginawa ko ang lahat para maging ilaw ng tahanan. Iyon ang papel na kinagisnan natin, hindi ba? Ang ina ang nagsisilbing pandikit na nagbubuklod sa buong pamilya. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, titiisin mo para sa kapakanan ng iyong mga anak. Nang mawala si Roberto, naiwan sa akin ang isang buhay na komportable. Ngunit kasama nito ay ang isang malaking kalungkutan at isang responsibilidad. Nakita ko ang aking sarili na nag-iisa sa isang malaking bahay na puno ng mga alaala, at ang tanging paraan para mapunan ang katahimikan ay ang ibigay ang lahat sa aking pamilya. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Noong una, sabi ni Ricardo, kailangan lang daw nilang iparenovate ang kanilang kusina. Isang maliit na halaga lang daw. Dahil sa kagustuhan kong makitang masaya sila, walang alinlangan akong nagbigay ng tseke. 1,500,000 piso. Para sa akin, ang halaga ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang kanilang ngiti. Ngunit ang maliit na hiling ay nasundan ng mas malaki pa. Sumunod ang pagpapagawa ng buong bahay. Pagkatapos, ang mga mamahaling sasakyan para sa aking mga apo, sina Jasmine at Miguel, noong sila'y nag-debut. Mga bakasyon sa ibang bansa na ako ang inaasahang sasagot sa lahat ng gastusin. At ang pinakahuli, ang kasal ni Jasmine. Isang kasal na nagkakahalaga ng higit sa 2,500,000 piso para lamang sa venue at pagkain. Lahat iyon ay mula sa aking bulsa. Sa bawat pag-abot ko ng tulong, umaasa akong mararamdaman ko ang kanilang pagmamahal. Umaasa akong makikita nila ako bilang kanilang ina. Ngunit sa bawat tseke na aking pinipirmahan, tila lalo akong nagiging invisible sa kanilang mga mata. Para na lang akong hangin. Nariyan lamang kapag kailangan. Kapag may bayarin. Kapag may bagong luho na gusto nilang matamasa. Sila'y walang pakialam sa aking nararamdaman kung ako ba ay nalulungkot o nangungulila. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang balanse ng aking bank account. Ako ang ilaw ng tahanan,
Pero ang liwanag na ibinibigay ko ay hindi para bigyan sila ng gabay, kundi para lamang silawin sila sa kinang ng pera. At sa gabi ng kasal na iyon, habang tinitingnan ko ang nakakainsultong name tag, doon ko napagtanto. Ang ilaw na ito ay unti-unti na nilang pinapatay. Ang akala nila ay wala na akong silbi kapag naubos na ang aking yaman. Pero may isang bagay na hindi nila alam. May isang malaking sikreto na itinago sa akin ni Roberto. Isang sikreto na ngayon ay nagsisilbing aking kalasag, ang aking lihim na yaman. Habang naglalakad ako papalayo sa kanila noong gabing iyon, dala-dala ang aking kahihiyan. Hawak ko sa aking isipan ang isang alaala. Ang alaala ng aming abogado, si Attorney Reyes, na bumulong sa akin ilang sandali lamang ang nakalipas. Isang sikreto na nakatago sa huling habilin ng aking asawa. Ang akala ni na Ricardo at Marisa, ang yaman na iniwan ni Roberto ay isang bukas na libro. Isang buffet kung saan maaari silang kumuha kahit kailan nila gusto. Ang hindi nila alam ay mayroong isang espesyal na kondisyon. Isang trump card na iniwan ng aking asawa para protektahan ako. Isang probisyon sa kanyang testamento na nagsasabing, sinumang miyembro ng pamilya, sinumang tagapagmana, na hayagang magpapahiya sa akin o tratuhin ako ng walang paggalang, ay automatikong matatanggalan ng lahat ng karapatan sa mana. Hindi isang kusing. Wala. Ang matandang babae na kanilang kinutya, ang lola na kanilang ginawang katatawanan, ay hindi pala isang ordinaryong pawn sa kanilang laro. Hindi nila alam na ang pawn na ito ang may hawak ng kapangyarihang magpatumba sa kanilang hari at reyna. Ang lahat ng kayamanan na inaasahan nilang mapapasa kanila balang araw ay nakasalalay sa isang bagay na matagal na nilang kinalimutan. Ang paggalang sa isang ina. At sa sandaling iyon, ang takot sa aking puso ay napalitan ng determinasyon. Ang kahihiyan ay napalitan ng lakas. Ang lola na kanilang sinipa-sipa ay handa ng maging mga ngaso. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ako isang taong mapaghiganti. Ang kwentong ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang dangal ay isang bagay na hindi nabibili ng pera. Ito ang iyong karangalan, ang iyong integridad, ang iyong pagkatao. At iyon ang bagay na sinubukan nilang nakawin mula sa akin noong gabing iyon. Gusto nilang maging isa lamang akong anino sa aking sariling tahanan. Isang boses na walang nakikinig. Isang matandang babae na naghihintay na lamang ng kanyang katapusan. Pero nagkakamali sila. Hindi na ako mananahimik. Hindi na ako magiging kanilang personal na bangko. Gagamitin ko ang kapangyarihang iniwan sa akin ng aking asawa. Hindi para saktan sila, kundi para bigyan sila ng isang aral. Isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Isang aral tungkol sa paggalang, sa pamilya, at sa tunay na kahulugan ng yaman. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha nila. Hindi ang pera, kundi ang aking dignidad. At ipapakita ko sa kanila at sa buong mundo na ang isang ina, lalo na ang isang Pilipinang ina, ay hindi dapat kailanman maliitin. Ito ang aking pangako. Ito ang aking laban. At inaanyayahan ko kayong saksihan ng lahat. Kung kayo ay nakaramdam na ng pagiging estranghero sa sarili ninyong tahanan, kung naranasan nyo na ang pakiramdam na hindi pinapahalagahan, i-like at i-share ninyo ang video na ito. Iparating natin sa iba na hindi sila nag-iisa. At huwag ninyong kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan ninyo ako. Nais kong marinig ang inyong mga istorya. At syempre, sabihin ninyo sa akin, saan kayo nanonood. Gusto kong malaman kung hanggang saan sa mundo nakakarating ang tinig ng isang lola na handa nang bawiin ang kanyang dangal. Samahan ninyo ako sa aking paglalakbay. Dala-dala ang aking name tag na parang isang mabigat na krus. Sinubukan kong ngumiti sa mga bisita. Ngunit ang bawat ngiti ay parang isang kasinungalingan. Sa loob-loob ko, ako'y durog. Paano mo ipapakita ang saya kung ang sarili mong pamilya ang siyang sumasaksak sa iyong likuran? Sinubukan kong makipag-usap sa mga dati naming kaibigan, mga pinsan, at mga kasamahan sa negosyo ni Roberto.
Ngunit ang aking mga mata ay palaging bumabalik sa name tag na nakakabit sa aking dibdib. Isang paalala, isang tatak, isang deklarasyon ng aking halaga sa kanilang mga mata. Habang umiinom ako ng tubig sa isang sulok, sinisikap na maging invisible, narinig ko ang mga bulungan. Akala nila ay hindi ko sila naririnig, ngunit sa isang tahimik na silid, ang mga bulong ay parang kulog. Narinig ko ang isang pinsan ni Marisa na bumulong sa kanyang kasama. Nakita mo ba ang name tag ni Tita Elena? Ang tindi ng trip ni na Ricardo, ano? Ang kasama niya ay humagik-gik at sumagot, "Oo nga. Well, totoo naman. Di ba? Siya naman talaga ang bangko ng pamilya." Bangko. Iyon pala ang tingin nila sa akin. Hindi isang tao, hindi isang ina, kundi isang institusyon na nagbibigay ng pera. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa aking puso. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanila na nagkakamali sila. Ngunit anong sasabihin ko? Na hindi ako bangko? Paano ko ipagtatanggol ang aking sarili kung ang ebidensya ng kanilang paniniwala ay nakasulat mismo sa aking damit, na may pahintulot pa ng aking sariling anak? Ilang sandali pa, nakita ako ni Ricardo. Kumaway siya ng may malapad ng ngiti na para bang wala siyang ginawang masama. "Inay, halika rito," tawag niya. "Ipakikilala kita sa mga kasosyo ko." Ayoko sanang lumapit, ngunit ayokong gumawa ng eksena. Kaya't dahan-dahan akong naglakad patungo sa kanila, bawat hakbang ay parang ang bigat. "Mga kaibigan, ito ang aking ina," buong pagmamalaking sabi ni Ricardo. Siya ang dahilan kung bakit posible ang lahat ng ito. Akala ko, iyon na ang katapusan. Ngunit may idinugtong pa siya, isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Tumingin siya sa kanila, pagkatapos ay sa akin, at sinabing, "Ang aming walking bank account." Nagtawanan ang kanyang mga kasosyo, isang tawang pilit at hindi komportable. Nakita ko sa kanilang mga mata ang awa at ang pagkailang. Tumingin sila sa aking name tag at pagkatapos ay mabilis na umiwas ng tingin. Doon, sa harap ng mga estranghero, ipinahiya ako ng sarili kong anak. Ang kahihiyan, ang hiya, ay napakabigat. Pakiramdam ko ay gusto kong magpalamon sa lupa. Hindi ko na kinaya. Nagpaalam ako ng maayos at sinabing kailangan kong pumunta sa banyo. Sa loob ng banyo, doon ko ibinuhos ang lahat ng aking luha. Umiyak ako hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Ang sakit ng pagtataksil na galing sa taong minahal at inalagaan mo mula pagkabata. Bakit, Ricardo? Bakit? Ano ang nagawa kong mali? Habang nag-aayos ako ng sarili, pinipilit na maging matatag, may isang pamilyar na boses na tumawag mula sa labas. "Mrs. Sandoval, Elena, ikaw ba yan?" Ito ay si Attorney Reyes, ang pinagkakatiwalaang abogado at kaibigan ng aking yumaong asawa. "Attorney," sabi ko, pinipilit na maging normal ang aking boses. Lumabas ako at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Nakita ko ang lahat, Elena," mahina niyang sabi. "Nakita ko ang name tag, narinig ko ang sinabi ni Ricardo, hindi ito tama." Ang kanyang mga salita ay parang isang balsamo sa aking sugatang puso. Sa wakas, may isang taong nakakita sa aking sakit. May isang taong nakaintindi. "Biro lang daw yon," sabi ko, kahit alam kong hindi iyon totoo. Umiling si Attorney Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Hindi iyon biro. At kung nabubuhay lang si Roberto, siguradong hindi niya ito palalampasin." Huminto siya sandali, tila nag-iisip kung dapat ba niyang ituloy. "Elena, mayroon kang dapat malaman. May isang bagay na ipinagbilin sa akin si Roberto na itago, isang bagay na sinabi niyang, ibigay ko lamang sa iyo kung darating ang araw na tulad nito." Nagtaka ako. Anong sikreto ang maaaring itago ni Roberto? Mula sa loob ng kanyang coat, kinuha niya ang isang selyadong sobre. Iniabot niya ito sa akin. "Basahin mo ito kapag mag-isa ka na. Ito ay isang codicil, isang karagdagan sa kanyang huling habilin. Ipinagawa niya ito ilang linggo bago siya pumanaw. Nag-aalala siya. Nag-aalala siya para sa iyo." Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang sobre. Ano ang nilalaman nito? "Basahin mo, Elena. Ito ang magiging proteksyon mo." Tumingin siya sa aking mga mata.
Si Roberto ay isang matalinong tao. Alam niya ang mga kahinaan ng kanyang anak. Mahal na mahal ka niya at ayaw niyang makita kang inaabuso. Sa sandaling iyon, ang sobre ay parang isang sandata, isang lihim na kapangyarihan na hindi ko alam na mayroon ako. Hindi ko ito binuksan agad. Itinago ko ito sa aking pitaka. Pagbalik ko sa reception, iba na ang aking pakiramdam. Ang kahihiyan ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, mayroon ng pag-asa. Mayroon ng isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang gabi ay nagpatuloy, ngunit hindi na ako ang parehong Elena na dumating kanina. Ang bawat tawa ni na Ricardo at Marisa ay parang may ibang kahulugan na ngayon. Ang bawat pagpapakitang gilas nila ay parang isang paghuhukay sa sarili nilang libingan. Hindi pa nila alam. Ngunit ang kanilang kapalaran ay nasa loob na ng aking pitaka, naghihintay lamang ng tamang panahon. Hindi pa ako handang gamitin ito. Kailangan ko munang makita kung hanggang saan ang kaya nilang gawin. Kailangan kong malaman kung ang kanilang kasakiman ay mayroon bang hangganan. Umuwi ako noong gabing iyon na may bigat sa puso, ngunit mayroon ding isang bagong determinasyon. Ang laro ay nagbago na. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng mga baraha. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay tila isang insulto. Paano magiging maliwanag ang umaga kung ang aking mundo ay napakadilim? Mag-isa akong nakaupo sa aming malaking hapagkainan, isang tasa ng kape ang aking tanging kasama. Ang bahay na ito, na dati puno ng tawanan at pagmamahal, ngayon ay parang isang malaking kulungan ng mga alaala. Nakatitig ako sa name tag mula kagabi na nakapatong sa mesa, ang matandang tagabayad ng lahat. Iyon ba talaga ako? Iyon na lang ba ang aking halaga? Tumayo ako at nilibot ang bahay. Bawat sulok ay may kwento. Sa sala, nakasabit ang aming family portrait, kuha 5 taon na ang nakalipas. Masaya kami roon. O, mukha kaming masaya. Si Roberto, na nasa gitna, ay malakas pa. Si Ricardo at Marisa ay nakangiti. Ang mga apo ko, sina Jasmine at Miguel, ay mga teenager pa lamang. Ano ang nangyari sa amin? Kailan nagsimulang magbago ang lahat? Ang mga tanong na yon ang nagtulak sa akin na gawin ang isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Pumunta ako sa maliit na opisina ni Roberto at binuksan ko ang isang filing cabinet na puno ng mga lumang dokumento. Doon, sa ilalim ng mga titulo ng lupa at mga business permit, nakita ko ang isang kahon na may markang personal na gastusin. Binuksan ko ito. Sa loob ay ang mga kopya ng mga tseke, mga bank statement at mga resibo mula sa nakalipas na 3 taon. Umupo ako sa sahig at sinimulan kong halungkatin ang nakaraan. Ang unang tseke na nakita ko ay may petsang 6 na buwan pagkatapos ng libing ni Roberto. Naalala ko ang gabing iyon. Inanyayahan ako ni na Ricardo at Marisa na maghapunan. Sabi nila, gusto lang daw nila akong kamustahin, siguraduhing ayos lang ako. Naging napakabait nila. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga masasayang araw. At pagkatapos, habang kumakain kami ng dessert, sinabi nila ang kanilang problema. Inay, sabi ni Ricardo noon, naisip po namin ni Marisa na iparemodel ang kusina. Medyo luma na po kasi. Para rin po mas maging komportable kapag dumadalaw kayo. Ang galing niyang magsalita. Palaging may kasamang dahilan na ako ang makikinabang. Gipit lang po kami ngayon dahil sa tuition ng mga bata. Dagdag ni Marisa. Naisip po namin, baka pwede kayong tumulong. Maliit na halaga lang naman po. Ang maliit na halaga na iyon ay isang tseke na nagkakahalaga ng 1,500,000 piso, ngunit habang tinitingnan ko ang mga sumunod na dokumento, nakita ko ang isang pattern. Ang maliit na tulong ay naging regular. Pagkatapos ng kusina, sumunod ang buong bahay. Isang tseke para sa 3,000,000 piso, 3,000,000. Pagkatapos ay ang mga sasakyan ng mga apo ko noong sila'y nag-18. 2 bagong kotse na nagkakahalaga ng halos 2,000,000 bawat isa. Ang dahilan, para daw safe sila sa pagpasok sa unibersidad. Sino ba namang lola ang tatanggi sa kaligtasan ng kanyang mga apo? Sunod-sunod ang mga resibo ng mga mamahaling bakasyon. Palawan, Boracay at maging sa Hong Kong.
Palagi akong kasama, ngunit ang pakiramdam ko ay hindi ako bahagi ng pamilya, kundi ang taga-sponsor ng biyahe, ang lahat ng hotel, pagkain at shopping. Ako ang nagbabayad. At ang pinakamalaki sa lahat, ang kasal ni Jasmine. May isang resibo doon mula sa wedding planner. Habang inilalatag ko ang lahat ng tseke at resibo sa sahig para akong sinampal ng katotohanan. Dahan-dahan kong inaad ang lahat ng halaga. Paulit-ulit kong kinumpyut, umaasang nagkamali ako. Ngunit ang resulta ay pareho, 15 milyon. Isang halaga na kayang bumuhay ng ilang pamilya. Isang halaga na pinaghirapan ni Roberto sa buong buhay niya. At ibinigay ko ito sa kanila. Kapalit ng ano? Ang isang name tag na nagsasabing ako ang tagabayad? Doon ko napagtanto. Hindi ito pagtulong. Ito ay pang-aabuso. Dahan-dahan, sa loob ng 3 taon, ginawa nila akong kanilang personal na alkansya. At ang pinakamasakit ay hinayaan ko silang gawin iyon. Hinayaan ko sila dahil sa aking pagmamahal, sa aking kalungkutan, at sa aking takot na maiwang mag-isa. Ang aking kabutihan, ang aking pagiging mapagbigay, iyon pala ang naging presyo ng aking dignidad. Tinipon ko ang lahat ng mga papel. Binalik ko ito sa kahon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na ito ibinalik sa ilalim ng cabinet. Inilagay ko ito sa isang lugar na madali kong makikita. Ang kahon na iyon ay hindi na lamang isang koleksyon ng mga lumang dokumento. Ito na ngayon ang aking ebidensya. Ang katibayan ng kanilang kasakiman, ang katibayan ng aking pagkakamali, at ang katibayan na kailangan kong bumangon. Hindi pa huli ang lahat. Ang pera ay nawala, ngunit ang aral ay narito na. Ang presyo ng aking kabutihan ay napakamahal, ngunit ang presyo ng aking katahimikan ay mas mahal pa. At hindi ko na kayang bayaran iyon. Habang nakaupo ako sa sahig, napapaligiran ng mga katibayan ng aking 3 taong pagkabulag, biglang tumunog ang telepono. Nakita ko ang pangalan ni Marisa sa screen. Huminga ako ng malalim bago sagutin. Hello? Elena, buti naman at sinagot mo. Kanina pa kita tinatawagan sa cellphone mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na kasiglahan. Gusto lang namin ni Ricardo na magpasalamat ulit sa napakagandang kasal. Hindi iyon magiging posible kung wala ka. Ang kanyang mga salita ay parang lason na binalutan ng pulot. Walang anuman, sagot ko, pinipilit na maging kalmado. Sina Jasmine at Marco ay sobrang saya, patuloy niya. Kaya lang, may kaunting problema. Heto na naman, naisip ko. Ang simula ng isa na namang pakiusap. Ang mga magulang kasi ni Marco, dapat sana sila ang sasagot sa honeymoon, paliwanag niya. Ang kanyang boses ay biglang naging malungkot. Pero nagkaproblema sa negosyo ang tatay niya, kaya hindi na raw nila kaya. Kawawa naman si Jasmine, sobrang lungkot niya. Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya, isang katahimikang puno ng pag-aabang. Hinihintay niya akong mag-alok ng tulong. Ang dating Elena ay siguradong sasabihin agad, ako na ang bahala. Ngunit hindi na ako ang dating Elena. Naisip namin, dahan-dahan niyang sinabi, baka pwede ka na namang tumulong. Gustong-gusto kasi nila sa Bali. 2 linggo lang naman. Siyempre, tutulong din kami ni Ricardo, pero naubos na rin kasi ang budget namin sa kasal. Naubos ang budget nila. Halos matawa ako sa kaplastikan. Anong budget ang pinagsasabi niya? Ako ang nagbayad ng halos lahat. Sa halip na pumayag, isang salita ang lumabas sa aking bibig na ikinagulat naming 2. Pag-iisipan ko, sabi ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Halatang hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Sige, sabi niya, halatang naguguluhan. Pero kailangan na kasi nilang mag-book agad para makakuha ng murang presyo. Naiintindihan ko, sagot ko. Sasabihin ko sa inyo bukas. At ibinaba ko ang telepono. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakaramdam ako ng isang maliit na tagumpay. Ang pagsasabi ng pag-iisipan ko ay parang isang malaking hakbang. Isang hakbang papalayo sa pagiging sunod-sunuran. Ilang oras ang lumipas, habang nag-aayos ako ng mga papeles, may kumatok sa aking pinto. Nang silipin ko, nakita ko ang aking apo, si Miguel. Ang bunso, ang tahimik, ang laging nasa isang sulok. Binuksan ko ang pinto. Lola?
sabi niya at niyakap ako ng mahigpit. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa iba. Ang tunay na pag-aalala. Okay lang po ba kayo? Tanong niya. Nag-text po ako, hindi kayo sumasagot? Ayos lang ako, apo. Halika, pumasok ka. Umupo kami sa kusina habang nagtitimpla ako ng tsaa. Sa aming pamilya, si Miguel ang naiiba. Hindi siya materyoso, hindi siya mahilig sa drama. Siya ang laging nagmamasid. Lola, gusto ko pong humingi ng tawad para sa nangyari sa kasal. Mahina niyang sabi. Yung name tag, hindi po iyon tama. At yung mga usapan, narinig ko po. Nakakahiya. Ang kanyang mga salita ay parang gamot sa aking sugatan na puso. Sa wakas, may isang miyembro ng pamilya na kumilala sa aking sakit. Napansin mo pala. Opo naman, Lola. Hindi lang po ako. Maraming nakapansin. Yumuko siya. Nahihiya po ako. Dapat po may sinabi ako. Pero natakot po ako kay Itay. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi mo iyon responsibilidad, apo. Ako ang dapat na nagsalita. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay parang mga mata ni Roberto. Seryoso at puno ng karunungan. Nagbago na po sila, Lola. Mula nang mawala si Lolo, para na lang po pera ang mahalaga sa kanila. Ang pera ninyo. Nag-atubili siya sandali na parang nag-iisip kung dapat ba niyang sabihin ang susunod. Lola, may kailangan po kayong malaman. Sana po huwag kayong magagalit sa akin. Ano iyon, Miguel? Noong isang linggo po, narinig ko sina Itay at Inay na nag-uusap. Huminga siya ng malalim. Pinag-uusapan po nila ang bahay na ito. Kinabahan ako. Anong sabi nila? Sabi po ni Itay, masyado na raw po itong malaki para sa inyo. Mag-isa na lang daw po kayo. Mas makakabuti raw po kung lilipat kayo sa isang mas maliit na lugar, tulad ng isang condominium o ano, Miguel? O sa isang retirement home, Lola, sa Serenity Gardens. Serenity Gardens, ang pangalan ay maganda, ngunit ang ibig sabihin nito ay nakakatakot. Ito ay isang lugar kung saan mo iniiwan ang mga matatanda na ayaw mo ng alagaan. Ang aking bahay, ang bahay na binuo namin ni Roberto. Ang bawat pader ay may alaala at gusto nila itong kunin sa akin? Sabi pa po ni Itay, patuloy ni Miguel, maganda raw po ang market ngayon sa real estate. Malaki raw po ang kikitain sa pagbenta ng bahay na ito. Matutulungan daw po nila kayong i-invest ang pera. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Hindi lang ang aking pera ang gusto nila. Gusto nila ang lahat. Ang aking bahay, ang aking ari-arian, at sa huli, ang aking kalayaan. Tumingin ako sa aking apo. Sa gitna ng lahat ng kasakiman at pagtataksil, mayroong isang tao na nanatiling tapat. Isang taong may konsensya. Salamat, Miguel, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Salamat sa pagsasabi mo sa akin. Sa sandaling iyon, hindi na ako nag-iisa. Mayroon na akong kakampi. Isang hindi inaasahang kakampi. At kasama niya, alam kong kaya kong harapin ang anumang darating. Ang pag-uusap namin ni Miguel ang nagbigay sa akin ng lakas na matagal ko nang hinahanap. Hindi na ako ang babaeng takot at nag-iisa. Ngayon, ako ay isang lola na may misyon. Ang protektahan ang pamana ng kanyang asawa at ang sarili niyang dignidad. Makalipas ang 3 araw, tumawag si Marisa. Inanyayahan nila ako sa isang post-wedding brunch sa kanilang country club. Sabi niya, para daw ito, pasalamatan ako sa lahat ng aking tulong. Alam ko sa sarili ko na ito ay isang patibong. Isang pagkakataon para muli nila akong kulitin tungkol sa honeymoon sa Bali. Ngunit sa halip na tumanggi, pumayag ako. Kung gusto nila ng laban, bibigyan ko sila. Pero sa pagkakataong ito, sa aking mga termino. Dumating ako sa country club na suot ang isang damit na nagpaparamdam sa akin ng kumpiyansa. Nakita ko sila sa isang mahabang mesa kasama ang bagong kasal na sina Jasmine at Marco at ang kanilang mga magulang. Ang lahat ay nakangiti, ngunit ang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata. Inay, mabutit nakarating ka, bati ni Ricardo, na parang walang nangyari. Ipinaupo nila ako sa tabi ng mga balai ko, malayo sa aking mga apo. Isang malinaw na mensahe, isa akong bisita, hindi ka pamilya. Nag-umpisa ang brunch, maliit na kwentuhan dito, tawanan doon.
Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nararamdaman ko ang tensyon. Naghihintay sila ng tamang tiyempo. At hindi nga ako nagkamali. Sa kalagitnaan ng pagkain, kinuha ni Marisa ang kanyang baso at tinidor at dahan-dahan itong pinatunog. Kayling, Kayling, tumahimik ang lahat at napatingin sa kanya. Gusto lang naming magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo. Simula niya, ang kanyang ngiti ay perpekto. At syempre, isang espesyal na pasasalamat sa pinakamabait na ina at lola sa buong mundo, si Elena, para sa kanyang walang katapusang kabutihang loob. Lahat ng mata ay bumaling sa akin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Alam ko na ang kasunod. At dahil diyan, patuloy niya, mayroon kaming isang napakagandang anunsyo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang apo, si Lola Elena na po ang magbibigay ng regalo para sa kanilang dream honeymoon sa Bali. Nagkaroon ng palakpakan. Ngunit hindi ito masigla. Ito ay isang palakpakang puno ng pag-aalinlangan. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Jasmine. Nakita ko ang pagkailang sa mukha ni Marco. Sila mismo ay hindi alam ang tungkol dito. Ang lahat ay nakatingin sa akin, naghihintay ng aking reaksyon. Naghihintay silang ngumiti ako at tumango tulad ng dati. Naghihintay silang tanggapin ang kapalaran na sila ang gumawa para sa akin. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa ng kape. Tumingin ako sa kanilang lahat, isa-isa. At sa isang boses na kalmado ngunit matatag, sinabi ko ang mga salitang magpapabago sa lahat. Ikinagugulat ko ang anunsyong iyan, Marisa, sabi ko. Dahil sa pagkakaalam ko, ngayon ko lang narinig ang tungkol diyan. Ang katahimikan sa mesa ay nakakabingi. Ang mga ngiti ay nawala. Ang mga palakpak ay tumigil. Ang tanging maririnig mo ay ang mahinang tunog ng aircon. Nakita ko ang gulat at galit sa mga mata ni Marisa. Pero napag-usapan na natin ito, sabi niya, nauutal. Sabi mo pag-iisipan mo. Tama ka, sagot ko. Sinabi kong pag-iisipan ko at ang desisyon ko ay hindi. Hindi ako magbabayad para sa isang honeymoon sa Bali. Yumuko si Ricardo at bumulong ng malakas para marinig ng mga katabi namin. Inay, ano ba? Huwag kang gumawa ng eksena. Nakakahiya. Ang salitang nakakahiya ang siyang nagpasiklab sa akin. Nakakahiya? Tanong ko. Ang aking boses ay bahagyang tumaas. Ricardo, ang nakakahiya ay ang ipangako ang pera ng ibang tao nang wala silang pahintulot. Ang nakakahiya ay ang ipahiya ang sarili mong ina sa harap ng maraming tao. Tumingin ako sa mga magulang ni Marco. Sa pagkakaalam ko, kayo po ang orihinal na may plano para sa honeymoon, hindi ba? Naiintindihan ko po kung may mga problema sa negosyo. Nangyayari po iyan. Ngunit ang pagpasa ng responsibilidad sa iba ay hindi tama. Namula ang mukha ni Ricardo. Si Marisa ay hindi makapagsalita. Tumingin ako kina Jasmine at Marco nang may lambing. Jasmine, Apo, Marco, hangad ko ang inyong kaligayahan. Masaya akong magbigay ng regalo para sa inyong honeymoon. Isang regalong bukal sa aking puso. Ngunit pag-usapan natin ito ng pribado at sa isang halagang makatwiran. Tumayo ako. Inayos ko ang aking damit. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong ako ang may kontrol. Ako ang may kapangyarihan. Hindi Ricardo, sabi ko, bago ako tumalikod. Hindi ako ang gumagawa ng eksena. Kayo ang nagpapahiya sa inyong sarili. Habang naglalakad ako papalayo, narinig ko ang isang silya na gumalaw. Paglingon ko, nakita ko si Miguel na tumatayo. Ihahatid ko po kayo, Lola, sabi niya, sapat na para marinig ng lahat. Lumapit siya sa akin at inalalayan ako sa braso. Paglabas namin ng pribadong silid, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit ang aking puso ay puno ng isang bagong lakas. Salamat, Apo, sabi ko kay Miguel. Ngumiti siya. Wala po iyon, Lola. Ipinagmamalaki ko po kayo. Sa araw na iyon, sa country club na iyon, isang hangganan ang naitakda, isang pader ang naitayo. Ang pader na iyon ang maghihiwalay sa dating Elena na sunod-sunuran. At sa bagong Elena na handa ng lumaban. Ang brunch na iyon ay hindi naging isang pasasalamat. Ito ay naging isang deklarasyon ng digmaan. At sa laban na ito, alam kong hindi na ako mag-iisa. Alam kong mayroon akong isang matapat na kakampi sa aking tabi.
Ang gabi matapos ang insidente sa brunch ay dapat sana'y tahimik. Inanyayahan kong maghapunan sa bahay si Miguel, ang aking apo. Nagluto ako ng simpleng adobo, ang paborito ng kanyang lolo Roberto. Habang kumakain kami sa kusina, sa ilalim ng mainit na ilaw, naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang simpleng kwentuhan namin, tungkol sa kanyang pag-aaral, sa kanyang mga pangarap, sa mga alaala namin ng kanyang lolo, ay parang isang lunas sa lahat ng sakit na idinulot ng araw na iyon. Sa piling ni Miguel, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Naramdaman kong mayroon pa ring natitirang kabutihan sa aming pamilya. Ngunit ang kapayapaan ay madaling sirain. Sa kalagitnaan ng aming hapunan, isang sasakyan ang humarurot papasok sa aming driveway. Ang tunog pa lang ng makina ay alam ko na, si Ricardo. Bumaba siya ng sasakyan at malakas na isinara ang pinto na parang isang babala. Ilang sandali pa, isang malakas at galit na katok ang yumanig sa aming pinto. Hindi ito katok ng isang anak na dumadalaw sa kanyang ina. Ito ay katok ng isang taong handang makipag-away. Tumingin sa akin si Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Lola, hindi ninyo po kailangang buksan," sabi niya. Ngumiti ako ng bahagya. "Hindi, apo. Oras na para harapin ito. Pagod na akong magtago." Huminga ako ng malalim at binuksan ko ang pinto. Tama nga ako. Si Ricardo ay nakatayo roon, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi na siya naghintay na anyayahan ko siyang pumasok. Tinulak niya ang pinto at dire-diretsong pumasok sa loob. "Ano ang ibig sabihin ng eksena mo kanina sa brunch?" Sigaw niya, hindi man lang nagbigay galang. Ang kanyang boses ay umalingawngaw sa aming tahimik na bahay. At pagkatapos, nakita niya si Miguel na nakaupo sa kusina. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng hinala. "At anong ginagawa mo rito?" Tanong niya kay Miguel na parang isang kriminal na nahuli sa akto. Tumayo si Miguel, ang kanyang tindig ay kalmado ngunit matatag. Mas matangkad na siya ngayon kaysa sa kanyang ama. "Kumakain po ng hapunan kasama si Lola," simpleng sagot niya. "Isang bagay na sana'y subukan din ninyo minsan nang hindi humihingi ng pera." Ang mga salitang iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Nagdilim ang mukha ni Ricardo. "Huwag kang makialam dito, Miguel," sigaw niya. "Ito ay usapan naming mag-ina." "Hindi," sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Humakbang ako sa pagitan nilang dalawa. "Kung mag-uusap tayo, Ricardo," mananatili si Miguel. "Pagod na ako sa mga patagong pag-uusap. Pagod na ako sa mga manipulasyon. Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo sa harap naming dalawa. Ilagay na natin ang lahat ng baraha sa mesa." Naglakad-lakad si Ricardo sa aking sala, parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Pabalik-balik. "Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa iyo, inay. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, ito ang igaganti mo? Ang ipahiya kami sa harap ng aming mga kaibigan? Lahat ng ginawa nila para sa akin?" Halos matawa ako. "Ano ba ang ginawa ninyo para sa akin, Ricardo, bukod sa paghingi?" "Inaalagaan ka namin," sagot niya. "Tinitiyak naming hindi ka nag-iisa." "Hindi ako nag-iisa?" tanong ko. "Ricardo, kailan ang huling beses na dinalaw mo ako para lang kumustahin? Kailan ang huling beses na tinanong mo kung ano ang nararamdaman ko? Palagi na lang may kailangan kayo. Palagi na lang may problema na pera lang ang solusyon. At sino ang solusyon? Ako. Nilalason mo ang isip ng anak ko laban sa amin. Ako sa niya, itinuturo si Miguel. "Walang nanlalason kaninuman, itay." Sabat ni Miguel. "Matagal ko na pong nakikita, matagal na po kayong nagbago. Tinatrato ninyo si Lola na parang bangko, hindi bilang isang ina." Sinubukan ni Ricardo na baguhin ang kanyang tono. Ang galit ay napalitan ng isang pilit na pag-aalala. Ang tono na palagi niyang ginagamit kapag gusto niyang makuha ang aking simpatiya. "Inay, hindi mo naiintindihan. Ginagawa lang namin ito para sa'yo. Tumatanda ka na. Hindi mo na kayang pamahalaan ang lahat ng iyong pera. Gusto lang naming tumulong." Ang mga salitang iyon, "tumatanda ka na." Iyon ang kanilang sandata. Ang kanilang dahilan para sa lahat ng kanilang kasakiman. Ako ay 65 taong gulang,
Ricardo, hindi 75, sagot ko. Ang aking isip ay malinaw pa, at mas kaya kong pamahalaan ang aking sariling pera kaysa sa iyo. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ang pera na iniwan ng iyong ama ay para sa akin. Hindi ito isang family fund. Hindi ito isang mana na maaari ninyong gastusin habang nabubuhay pa ako. Nawala ang pekeng pag-aalala sa kanyang mukha. Bumalik ang galit. Nakita niyang hindi na gumagana ang kanyang mga lumang taktika. Lalo na't naroon si Miguel, isang tahimik na saksi sa kanyang pag-uugali. Si Miguel ang aking pader, ang aking kalasag. Gusto kong makausap ang nanay ko ng kami lang, mariing sabi ni Ricardo kay Miguel. Umiling si Miguel. Dito lang po ako. Ito ay usapang pampamilya. Eksakto po, sagot ni Miguel. At pamilya ako. Doon sumuko si Ricardo. Alam niyang talo na siya sa gabing iyon. Hindi niya ako kayang manipulahin hanggat naroon si Miguel. Sige, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Naglakad siya patungo sa pinto. Bago siya lumabas, humarap siya sa akin. Pero hindi pa ito tapos, inay. Tandaan mo yan. Hindi pa ito tapos. At umalis siya, iniwan ng isang mabigat na katahimikan. Napabuntong hininga ako, naramdaman ko ang pagod sa aking buong katawan. Ngunit hindi ito ang pagod ng pagkatalo. Ito ay ang pagod ng isang sundalong kalalabas lang mula sa kanyang unang laban. Lumapit sa akin si Miguel at niyakap ako. Pasensya na po, Lola, sabi niya. Para sa lahat ng ito, huwag kang humingi ng tawad, apo, sabi ko, hinahaplos ang kanyang likod. Wala kang ginawang mali. Sa katunayan, ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ngayong gabi. Salamat. Sa gabing iyon, sa aming maliit na kusina, isang bagong alyansa ang nabuo. Isang alyansa sa pagitan ng isang lola na pagod ng abusuhin at isang apo na may pusong nasa tamang lugar. Ang laban ay hindi pa tapos, tulad ng sabi ni Ricardo. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong hindi na ako lalaban ng mag-isa. Ang pag-alis ni Ricardo sa aking bahay ay hindi isang katapusan, ito ay isang simula. Ang kanyang pagbabanta, sa halip na takutin ako, ay mas lalo pang nagpatibay sa aking desisyon. Kinabukasan, gumising ako hindi na may takot, kundi may isang malinaw na plano. Tapos na ang panahon ng reaksyon. Oras na para ako naman ang kumilos. Ang una kong ginawa ay tawagan si Attorney Reyes. Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay malugod. Inaasahan ko na ang tawag mo. Attorney, kailangan ko ng tulong mo, sabi ko. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang nangyari sa brunch, ang pag-uusap namin ni Miguel tungkol sa kanilang plano sa aking bahay at ang komprontasyon kagabi. Mas masahol pa pala sa inaakala ko, sabi niya. Elena, kailangan mong malaman ang buong lawak ng iyong kapangyarihan. Maaari ka bang pumunta sa aking opisina ngayong hapon? Pagdating ko sa kanyang opisina, naramdaman ko ang isang pakiramdam ng seguridad. Ito ay isang lugar ng batas, ng kaayusan. Inilatag ni Attorney Reyes sa mesa ang isang makapal na folder. Ito ang kabuuan ng ari-arian na iniwan ni Roberto, sabi niya. Habang ipinapaliwanag niya ang mga detalye, ang mga investment, ang mga kumpanyang kanyang itinayo at ibinenta, ang mga ari-arian, ako ay namangha. Alam kong komportable ang buhay na iniwan sa akin ni Roberto, ngunit hindi ko alam na ganito kalaki. Ang mga numero ay nakakalula, daan-daang milyong piso. Isang yaman na kayang bumuhay ng ilang henerasyon. Hindi ito ipinaalam sa iyo ni Roberto ng buo dahil ayaw niyang magbago ka, paliwanag ni Attorney Reyes. Ang gusto niya ay mabuhay ka ng simple at masaya. Ngunit ngayon, kailangan mong malaman ito para protektahan ang iyong sarili. At pagkatapos, muli naming pinag-usapan ang codicil, ang lihim na sandata. Ito ay bakal-clad, Elena, legal at matibay. Ang insidente sa name tag at sa branch ay sapat ng ebidensya para ipatupad ito. Ngunit ang desisyon ay nasa iyo pa rin. Kung ipatutupad ko ito, ano ang mangyayari? Sina Ricardo at Marisa ay mawawalan ng lahat ng kanilang mana. Ang kanilang bahagi ay hahatiin sa iyo at sa mga tagapagmana na nanatiling tapat sa kasong ito, si Miguel. Isang malaking desisyon,
ang pag-alis ng mana sa sarili mong anak. Ngunit habang iniisip ko ang kanilang mga ginawa, ang kanilang kawalang galang, ang kanilang kasakiman, ang desisyon ay tila nagiging mas madali. Hindi ko muna ito ipapatupad, sabi ko. Isang ideya ang nabuo sa aking isipan. Hahayaan ko muna silang ipakita ang kanilang tunay na kulay. Ngunit habang ginagawa nila iyon, gusto kong simulan ng ayusin ang aking sariling buhay at ang aking sariling huling habilin. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Reyes. Ano ang nasa isip mo, Elena? Umalis ako sa kanyang opisina na may bagong sigla. Ang plano ko ay hindi isang marahas na pag-atake, kundi isang tahimik na revolusyon. Isang dahan-dahang pagbawi sa buhay na ipinagkait ko sa aking sarili sa loob ng 3 taon. Ang una kong ginawa pag-uwi ay buksan ang aking lumang phone book. Hinanap ko ang numero ng aking matalik na kaibigan, si Eleanor, na hindi ko na gaanong nakakausap mula nang mawala si Roberto. Tinawagan ko siya. Sa una, nagulat siya. Ngunit nang marinig niya ang aking boses, ang aming kwentuhan ay bumalik sa dati na para bang walang lumipas na panahon. Nag-set kami ng petsa para mag-lunch sa susunod na linggo. Isang maliit na hakbang, ngunit para sa akin, ito ay napakalaki. Pagkatapos, dumaan ako sa community center. Matagal ko nang gustong subukang magpinta. Palaging sinasabi ni Roberto na may talento ako. Kumuha ako ng brochure para sa mga art class para sa mga senior citizen. Tiningnan ko ang mga larawan ng mga masasayang matatanda na may hawak na paintbrush. Naisip ko, bakit hindi? Pagdating sa bahay, binuksan ko ang aking computer. Sa halip na tingnan ang aking bank account, nag-research ako tungkol sa kung paano magtayo ng isang maliit na negosyo. Inisip ko ang pangarap ni Miguel na magkaroon ng isang bookstore. Isang lugar para sa mga libro, kape, at komunidad. Isang pangarap na napakaganda. Isang pangarap na karapat-dapat suportahan. Ito ang tamang paggamit ng pera ni Roberto. Isang pamana na may kahulugan. Habang nagbabasa ako, tumunog ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan ni Marisa. Ang dating Elena ay sasagutin ito agad na may kaba sa dibdib, iniisip kung anong bagong krisis o pakiusap ang dala niya. Ngunit ang bagong Elena ay hinayaan lang itong magring. Hinayaan kong mapunta ito sa voicemail. Nang pakinggan ko ang mensahe, ito ay eksakto sa inaasahan ko. Ang kanyang boses ay sobrang tamis, na parang asukal na nakakalason. Elena, ako ito. Nakausap ko si Ricardo. Sa tingin ko, nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Gusto lang naman namin ang makakabuti para sa iyo. Naisip namin, baka pwede tayong mag-dinner sa weekend para magkaayos na? Ay, oo nga pala, nabanggit ni Jasmine na baka nagbago na ang isip mo tungkol sa honeymoon. Kailangan na kasi talaga nilang mag-book. Pinakinggan ko ang buong mensahe. At pagkatapos, binura ko ito. Hindi ako nag-reply, hindi ako tumawag pabalik. Sa halip, kinuha ko ang aking checkbook. Sumulat ako ng isang tseke para kina Jasmine at Marco. Isang halagang disente at makatwiran para sa isang honeymoon. Marahil sa Palawan o sa Batanes, ngunit tiyak na hindi sa Bali. Isinilid ko ito sa isang card na may isang maikling ngunit taus-pusong mensahe. Binabati sila ng isang maligayang pagsasama. Ang tahimik na revolusyon ay nagsimula na. Walang sigawan, walang drama. Tanging mga malinaw at matatag na hangganan. At isang kapangyarihan na sa wakas ay natutunan ko ng gamitin. Ang sumunod na 6 na buwan ay parang isang panaginip. Isang panaginip na sa wakas, ako na ang may hawak ng panulat at ako na ang sumusulat ng sarili kong kwento. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para muling buuin ang aking sarili, piraso bawat piraso. Ang buhay ko ay tila nahati sa dalawa. Ang mundo ng kapayapaan na aking nililikha para sa aking sarili, at ang mundo ng gulo na pilit pa ring ipinapasok sa akin ni na Ricardo at Marisa. Sa aking mundo, mayroong kulay at tawanan. 2 beses sa isang linggo, dumadalo ako sa aking painting class sa community center. Sa una, ako ay nahihiya. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ang paintbrush. Ang aking mga guhit ay parang gawa ng isang bata.
Ngunit sa tulong ng aking guro, isang masayahing ginang na mas matanda pa sa akin, at sa suporta ng aking mga bagong kaibigan, unti-unti kong natuklasan ang isang talento na matagal nang natutulog sa aking kalooban. Ang bawat paghahalo ng kulay, ang bawat hagod ng brush sa canvas ay parang isang paraan ng pagpapagaling. Ang bawat painting na aking natatapos ay isang bahagi ng aking sarili na muling nabubuo. Ang aking mga unang obra ay mga simpleng tanawin, ang maningning na paglubog ng araw sa Manila Bay na tanaw mula sa bintana ng aking alaala. Ang luntiang mga burol ng Tagaytay na madalas naming pinupuntahan ni Roberto. At sa aking malaking pagkagulat, sa isang maliit na art fair na inorganisa ng aming komunidad, nakabenta ako ng 2 painting. Hindi malaki ang halaga, ngunit ang pakiramdam na may isang estrangherong nakapansin sa aking gawa, na may isang taong nagbayad para sa isang bagay na ako mismo ang lumikha, ay isang kaligayahang hindi matutumbasan ng kahit anong yaman na iniwan ni Roberto. Muli akong naging aktibo sa aking mga kaibigan. Ang aming mga lunch date ni Eleanor ay naging lingguhan. Ipinakilala niya ako sa kanilang book club, isang grupo ng mga kababaihan na tulad ko, na naghahanap ng bagong kaalaman at kasiyahan. Muli akong nagbasa, isang bagay na matagal ko nang hindi ginawa dahil sa pag-aasikaso sa walang katapusang pangangailangan ng aking pamilya. Ang mga kwento sa libro ay nagdala sa akin sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon. Ipinaalala nila sa akin na may isang malawak at magandang mundo sa labas ng mga pader ng aking tahanan. At syempre, nariyan si Miguel. Ang aming ugnayan ay mas lalo pang tumibay at lumalim. Halos araw-araw siyang dumadalaw sa bahay pagkatapos ng kanyang klase sa unibersidad. Magtitimpla kami ng kape at uupo kami sa hardin. Ipinapakita niya sa akin ang kanyang business plan para sa pinapangarap niyang bookstore. Bawat pahina ay puno ng kanyang mga ideya, ng kanyang pagnanasa. Tinutulungan ko siyang mag-research tungkol sa mga supplier ng libro. Pinag-aaralan namin ang mga posibleng lokasyon sa aming lungsod. Ang kanyang pangarap ay naging pangarap ko na rin. Naglaan ako ng isang hiwalay na bank account para lamang sa kanyang negosyo, isang seed fund na gagamitin niya kapag handa na siya. Nilinaw ko sa kanya, hindi ito limos. Ito ay isang investment. Isang investment sa kinabukasan ng isang mabuti at masipag na tao. Ngunit sa labas ng aking makulay at payapang mundo, mayroong isang unos na tahimik na namumuo. Ang mundo ni na Ricardo at Marisa. Sa simula, matapos ang aming huling pag-uusap, sinubukan nila ang silent treatment. Hindi sila tumawag o nag-text sa loob ng 1 buwan. Siguro, sa kanilang isipan, ako ang unang susuko. Ako ang mananabik sa kanila. Akala nila ang aking kalungkutan ay mas matimbang kaysa sa aking dignidad. Ngunit nagkamali sila. Sa katotohanan, ang kanilang katahimikan ay isang biyaya, isang buwan ng kapayapaan, isang buwan na walang pakiusap, walang drama. Nang makita nilang hindi epektibo ang kanilang pananahimik, sinubukan naman nila ang kabilang dulo. Bigla silang naging sobrang bait. Darating sila sa aking bahay nang walang pasabi, may dalang mga prutas o cake. Uupo sila sa aking sala at magtatanong, "Kumusta ka na, inay? Okay ka lang ba mag-isa dito?" Ang kanilang mga salita ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanilang mga mata ay abala sa paglilibot sa bahay, tila tinatantya ang halaga ng bawat kasangkapan. Ang kanilang mga pagbisita ay palaging may iisang pattern. Magsisimula sa pangungumusta. Susundan ng mga papuri sa aking mga bagong painting o sa aking hardin. At sa huli, palaging mapupunta sa pera. "Inay, naisip namin ni Marisa na maganda sanang mag-invest sa isang condominium unit. Maganda raw ang kita sa paupa ngayon." O kaya naman, si Jasmine at Marco naghahanap na ng sarili nilang bahay. Medyo mahal pala ang mga down payment ngayon. Sa bawat pagkakataon, ang aking sagot ay pare-pareho. Kalmado ngunit matatag. Ang aking pananalapi ay pribado, Ricardo. "Marisa, iyan ay isang bagay na dapat ninyong pag-usapan bilang mag-asawa. Ang bawat pagtanggi ko ay parang isang maliit na patak ng tubig sa isang matigas na bato. Hindi ito nakakasira agad, ngunit alam kong unti-unti itong lumilikha ng lamat.
At habang lumilipas ang mga buwan, ang kanilang pagkabigo ay nagiging mas halata. Ang mga pekeng ngiti ay napapalitan ng iritasyon. Ang mga matatamis na salita ay nagiging mapanumbat. Ang mga text message ni Marisa ay nagiging mas agresibo. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagiging makasarili ngayon, sabi sa isang mensahe. Ang pera ay para rin naman sa pamilya. Ang mga tawag ni Ricardo ay nagiging mas mapilit. Inay, kailangan naming malaman kung ano ang plano mo sa yaman ni Itay. May karapatan kami bilang anak mo. Ngunit hindi na ako natitinag. Sa bawat pag-atake nila, mas lalo akong tumitibay. Ang kanilang mga salita ay hindi na tumatagos sa aking puso. Dahil ang aking puso ay puno na ng mga bagong alaala, ng mga bagong kaibigan, ng mga bagong pangarap. 6 na buwan ang lumipas. 6 na buwan ng tahimik na digmaan. Ang kaarawan ko ay nalalapit na. Ang aking ika-86 na kaarawan. Ayoko sanang magdiwang, ngunit nagpumilit si Miguel. Lola, kailangan po natin, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Kailangan nilang maalala kung kaninong bahay ito. Kailangan nilang makita na masaya ka at matatag. Pumayag ako, ngunit alam naming dalawa na ang gabing iyon ay hindi magiging isang simpleng selebrasyon. Ito ay magiging isang pagtutuos, ang huling laban. Ang unos na tahimik na namumuo sa loob ng 6 na buwan ay malapit ng bumuhos. Ang araw ng aking ika-86 na kaarawan ay dumating na may kasamang kakaibang bigat sa hangin. Ginugol ko ang umaga sa aking hardin na para bang sa pag-aalaga ng mga halaman, inaalagaan ko rin ang aking sariling katatagan. Sa bawat rosas na aking pinuputol, sa bawat damong aking binubunot, inihahanda ko ang aking sarili para sa gabing darating. Alam ko sa kaibuturan ng aking puso na ang gabing ito ang magtatakda ng lahat. Dumating si Miguel ng maaga para tumulong sa paghahanda. Sigurado po ba kayo rito, Lola? Tanong niya habang inaayos ang mga plato. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngumiti ako. Mas sigurado pa ako kaysa dati, apo, sagot ko, habang inaayos ang aking bagong bestida. Isang kulay pulang damit na sumisimbolo sa tapang na natagpuan ko sa aking sarili. Isa lang naman itong hapunan. Ngunit sa aming mga puso, alam naming higit pa ito sa isang simpleng hapunan. Isa-isang dumating ang mga bisita, ang aking mga kaibigan. Sina Jasmine at Marco, na tila nahihiya ngunit nagpakita pa rin ng paggalang. At sa huli, dumating sina Ricardo at Marisa. Ang kanilang mga ngiti ay kasing peke ng mga plastik na bulaklak. Happy birthday, Inay! Bati ni Ricardo, iniabot sa akin ang isang bouquet na halatang binili lang sa daan. Sa buong hapunan, ang tensyon ay halos nahihipo. Si Ricardo ay hindi mapakali, ang kanyang mga mata ay palaging lumilibot sa bahay na parang isang lobo na nag-aaral sa kanyang biktima. Si Marisa naman ay paulit-ulit na pinupuna ang mga pagbabago sa bahay, lalo na ang mga painting ko na nakasabit sa dingding. Nag-aaral ka pa rin magpinta, Elena? Tanong niya na may halong pangmamaliit. Bakit kailangan mo pang magbenta? Hindi ka naman nangangailangan ng pera. Hindi ito tungkol sa pangangailangan, Marisa. Kalmado kong sagot. Ito ay tungkol sa kasiyahan. Ang pag-uusap ay tuluyang sumabog nang si Miguel ay magkwento tungkol sa kanyang bookstore. Malapit na po, Lola, sabi niya. Salamat po sa investment ninyo. Investment? Biglang sabi ni Ricardo, ang kanyang tinidor ay tumigil sa ere. Anong investment? Anong pera ang ginamit mo? Ang kanyang tanong ay hindi para kay Miguel. Ito ay para sa akin. Bago pa ako makasagot, nakita kong nagkatinginan sina Ricardo at Marisa. Isang senyales, ito na ang kanilang pinlano. Pagkatapos ng hapunan, habang naghahanda ako ng cake, tumayo si Ricardo. Kinuha niya ang atensyon ng lahat. Bago po tayo magpatuloy, simula niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Mayroon po kaming isang mahalagang bagay na gustong talakayin. Isang bagay na may kinalaman sa kapakanan ng aking ina. Tumahimik ang buong silid. Maging ang tunog ng kutsara at tinidor ay huminto. Nitong mga nakaraang buwan, patuloy ni Ricardo,
Labis po kaming nag-aalala sa mga desisyon na ginagawa ni inay. Siya po ay gumagawa ng mga hindi matalinong desisyon sa pananalapi. Ibinibigay niya ang kanyang pera sa mga proyektong walang kasiguraduhan. Itinataboy niya ang pamilyang nagmamahal sa kanya. Bawat salita ay isang kasinungalingan. Bawat salita ay isang patalim. Dahil po dito, sabi niya, huminga ng malalim na para bang siya ang bida sa isang dula. Sa tingin po namin, para na rin sa kanyang sariling proteksyon, ay oras na para isaalang-alang ang isang power of attorney. Isang kasunduan kung saan kami, bilang kanyang mga anak, ang siyang mamamahala sa kanyang ari-arian para siguraduhing hindi ito mawawala. Narinig ko ang mga mahinang bulungan mula sa aking mga kaibigan. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Jasmine. Ito pala ang kanilang huling alas. Hindi na lang nila ako gustong kontrolin. Gusto na nilang legal na angkinin ang lahat habang buhay pa ako. Gusto nilang ideklara akong inutil. Isang taong wala nang kakayahang mag-isip para sa sarili. Iyan ay isang seryosong hakbang, Ricardo. Nagsalita si Attorney Reyes na sinadya kong imbitahan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Mayroon ka bang ebidensya na ang iyong ina ay wala na sa tamang pag-iisip? Attorney, nagtatapon siya ng pera para sa isang bookstore sa panahon ng internet. Sagot ni Ricardo na para bang iyon na ang pinakamatibay na ebidensya. At tumatanggi siyang lumipat sa isang mas maliit at mas ligtas na lugar. Hindi ba't iyon ay palatandaan ng pagiging iresponsable? Doon na ako nagsalita. Tumayo ako, hawak-hawak ang kutsilyo para sa cake. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Sapat na, sabi ko. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit ito ay sapat na para marinig ng lahat. Hindi ako iresponsable. Hindi ako wala sa sariling pag-iisip. At lalong hindi ko kailangan ng inyong gabay, Ricardo. Inay, maging makatwiran ka. Ako ay naging makatwiran sa loob ng 3 taon, sagot ko. Ako ay nagbayad para sa lahat. Ngunit ang pagiging makatwiran ko ay tinapos ninyo noong gabing tinawag ninyo akong ang matandang tagabayad ng lahat. Ang lahat ng ito ay magtatapos ngayong gabi. Matandang makasarili, sigaw ni Ricardo, na wala na ang kanyang pagkukunwari. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ito ang igaganti mo? Wala kayong ginawa para sa akin, sagot ko. Kayo ang may ginawa sa akin. Sa gitna ng sigawan, isang boses ang muling pumagitna, ang boses ni Attorney Reyes. Ricardo, sabi niya, ang iyong ama ay inaasahan na ang eksaktong sitwasyong ito. Lahat ay napatingin sa kanya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Attorney Reyes ang isang pamilyar na sobre. Ang sobre na ibinigay niya sa akin sa kasal ni Jasmine. Bago pumanaw si Roberto, paliwanag niya, nagdagdag siya ng isang codicil sa kanyang huling habilin, isang kondisyon na nag-aalala siya na maaaring mangyari. Anong klaseng codicil? Tanong ni Marisa, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin sa akin si Attorney Reyes, humihingi ng pahintulot. Tumango ako. Nakasaad sa codicil, sabi ni Attorney Reyes, na sinumang tagapagmana, sinumang anak o apo, na hayagang magpapahiya kay Elena, na susubukang kontrolin ang kanyang pananalapi laban sa kanyang kalooban, o susubukang paalisin siya sa kanyang sariling tahanan, ay automatikong at permanente na mawawala ng lahat ng karapatan sa kanyang mana. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Nakita ko ang pagkawala ng kulay sa mukha ni na Ricardo at Marisa. Ang kanilang mga panga ay bumagsak. Hindi iyan totoo, sabi ni Ricardo. Ito ay legal at may bisa, sagot ni Attorney Reyes. At bilang eksekutor ng ari-arian, ako ay nag-iipon ng dokumentasyon ng mga insidente sa nakalipas na 6 na buwan. Tumingin siya sa akin. Ang huling tanong, ang huling desisyon. Elena, nasa iyo ang kapangyarihan. Nais mo bang ipatupad ang codicil? Tiningnan ko ang aking anak. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at hindi paniniwala. Tiningnan ko si Marisa na nakatingin sa akin na parang nagmamakaawa. At tiningnan ko si Miguel na nakatayo sa aking likuran, isang tahimik na suporta. Huminga ako ng malalim. Ang bigat ng 3 taon ay nawala. Oo, sabi ko, ang aking boses ay malinaw at matatag. Oo, attorney,
Ipatupad natin ito. Ang sigaw ni Ricardo ay isang sigaw ng pagkatalo. Ang mga luha ni Marisa ay mga luha ng kasakiman. Ang kanilang kastilyong buhangin ay gumuho na. Ang huling paghuhukom ay naganap na. At sa wakas, ako ay malaya na. Isang taon na ang lumipas mula noong gabing iyon, ang gabi ng aking ika-alkimtiksim na kaarawan. Ang gabi kung saan ang lahat ay nagbago. Ang gabi kung saan ang matandang tagabayad ng lahat ay sa wakas tumigil na sa pagbabayad. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng isang maliit na tindahan na may malalaking bintanang salamin. Ang pangalan sa itaas na nakasulat sa magandang titik ay Kabanata 1. Ang bookstore ni Miguel, ang pangarap niya na naging katotohanan. Dito, ang amoy ng bagong libro ay humahalo sa bango ng kapeng barako na tinitimpla sa isang maliit na coffee counter sa isang sulok. Ang sikat ng araw sa umaga ay pumapasok, nagbibigay liwanag sa mga hilera ng aklat at sa mga komportabling upuan kung saan maaaring magbasa ang sinuman. Sa pader ng children's section, mayroong isang malaking mural na ako mismo ang nagpinta. Isang mahiwagang gubat na puno ng mga hayop na nagtatago at mga bahay ng diwata na maaaring hanapin ng mga bata. Isang mundo ng pantasya na nilikha ng aking mga kamay. 2 beses sa isang linggo, ako ang nagiging storyteller dito. Uupo ako sa isang maliit na upuan, napapaligiran ng mga batang may nanlalaking mga mata at magbabasa ako ng mga kwento tungkol sa mga bayani, mga prinsesa at mga hayop na nagsasalita. Hindi ko kailanman inakala sa aking buong buhay na sa edad na 67 makakahanap ako ng ganitong klaseng kaligayahan. Isang simpleng kaligayahan na nagmumula sa pagbibigay, hindi ng pera, kundi ng oras at ng kwento. Ang apartment sa itaas ng bookstore ay na-renovate na rin, ngunit hindi para sa akin. Mahal na mahal ko pa rin ang aming bahay, ang tahanan na puno ng alaala ni Roberto. Ang apartment ay ginawang isang writer-in-residence, isang programa na sinimulan ni Miguel gamit ang bahagi ng kanyang mana. Isang lugar kung saan maaaring manatili ng libre ang mga batang manunulat habang tinatapos nila ang kanilang mga nobela. Ang pamana ni Roberto ay hindi na lamang salapi na nakatago sa bangko. Ito ay naging isang buhay na bagay. Isang bagay na nagbibigay ng pangarap, ng kaalaman at ng sining sa aming komunidad. Biglang tumunog ang maliit na kampana sa pinto. Pumasok si Jasmine, tulak-tulak ang isang stroller. Sa loob ay ang aking apo sa tuhod, si Roberta. Isang magandang sanggol na may mga matang tulad ng sa kanyang lolo sa tuhod. "Lola," masayang bati ni Jasmine. "Hindi ko po alam na nandito kayo ngayon. Dinala ko lang itong mga bagong bookmark na ginawa ko," sabi ko, at yumuko para silipin ang munting anghel. "Hello, munting Roberta." Sa loob ng 1 taon, dahan-dahan naming binuo muli ni Jasmine ang aming nasirang ugnayan. Pagkatapos ng paunang pagkabigla mula sa mga pangyayari, siya mismo ang gumawa ng paraan para kumonekta sa akin. Mga tawag sa telepono, mga pagbisita, mga kwentuhan na hindi tungkol sa pera. Nakita ko sa kanya ang isang bagong pag-unawa, isang bagong paggalang. At ang kanyang asawang si Marco ay naging isang mabuting impluwensya. Hinihikayat siyang magkaroon ng sariling isip at puso malayo sa anino ng kanyang mga magulang. Sina Ricardo at Marisa ay ibang kwento. Pagkatapos ng gabing iyon, sinubukan nilang ikontes ang codicil sa korte. Ngunit tulad ng sinabi ni Attorney Reyes, ito ay bakalklad. Ang ebidensya laban sa kanila ay napakatibay. Pagkatapos ng ilang buwang paglilitis na nauwi lamang sa kabiguan, sila ay sumuko. Nawala sa kanila ang lahat ng inaasahan nilang mana. Napilitan silang ibenta ang kanilang malaking bahay. Lumipat sila sa isang mas malayong probinsya, kung saan si Ricardo ay nagtatrabaho ngayon para sa isang dating kasamahan. Ang aming komunikasyon ay limitado na lamang sa mga maiikling Christmas card na walang personal na mensahe. "Narinig mo ba ang balita mula sa kanila?" Tanong ko kay Jasmine habang umuupo kami sa isang maliit na mesa. Napabuntong hininga siya. "Tumawag po si Inay noong 1 linggo. Lola," sabi niya. "Parehong kwento tulad ng dati. Mga reklamo tungkol sa trabaho ni Itay. Mga reklamo tungkol sa bahay na tinitirhan nila.
Kung gaano raw ka hindi patas ang lahat, kung paano ninyo raw sila niloko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pasensya na, Apo. Umiling siya at ngumiti ng bahagya. Huwag po kayong mag-sorry, Lola. Ginawa nila ang kanilang mga desisyon. Ginawa ko na rin po ang sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang katatagan na dati wala roon. Lumabas si Miguel mula sa opisina sa likod, may dalang isang kahon ng mga bagong dating na libro. Ang kanyang mukha ay nagliwanag nang makita kami. Sakto ang dating ninyo, sabi niya, at umupo kasama namin. Mayroon akong ideya na gusto kong i-share sa inyo. Ipinakita niya sa amin ang kanyang plano na palawakin ang mga programa ng bookstore. Mga libreng tutorial sa pagbasa para sa mga matatanda. Mga writing workshop para sa mga kabataan sa aming komunidad. Kailangan nating i-reinvest ang bahagi ng ating kinikita, sabi niya, pero sa tingin ko, sulit ito. Napakagandang ideya niya na po, sabi ko, ang aking puso ay puno ng pagmamalaki. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga detalye, tiningnan ko ang paligid, ang sikat ng araw, ang mga libro, ang aking apo at apo sa tuhod, ang tawa, ang kapayapaan. Sa loob ng 1 taon, hindi lamang ang aking pamilya ang nagbago. Ako rin. Natuklasan ko ang mga bahagi ng aking sarili na matagal nang natutulog. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Naging isang pintor at nagsimula pa akong maglakbay. Mga simpleng weekend trip sa simula, kasama ang aking mga kaibigan. At pagkatapos, 1-2 linggong paglalakbay sa Italia, kasama ang isang tour group. Doon ko nakilala si Claude, isang byudo mula sa Boston na may mabait na mga mata at isang nakakatuwang pagkamapagpatawa. Tumatawag siya sa akin tuwing linggo para lang mangumusta. Naisip ko si Roberto. Siguradong matutuwa siya. Hindi lang dahil sa bookstore o dahil sa aking bagong kalayaan, kundi dahil sa wakas, natutunan kong itayo ang mga pader na sinubukan niyang itayo para sa akin. Sinubukan niyang protektahan ako gamit ang kanyang huling habilin, ngunit sa huli, natutunan kong protektahan ang aking sarili. Ang munting si Roberta ay gumawa ng isang masayang tunog. Ibinabalik ako sa kasalukuyan. Ito na ang aking pamilya ngayon. Hindi perpekto, hindi kumpleto, ngunit totoo. Binuo namin muli ang isang bagay na maganda mula sa mga guho ng nakaraan. Ano sa tingin mo, Lola? Tanong ni Miguel. Isinasali ako sa kanilang usapan. Ngumiti ako sa aking apo na lalaki, sa aking apo na babae, at sa sanggol na kumakatawan sa aming kinabukasan. Ngumiti ako sa bookstore na ito na itinayo hindi mula sa obligasyon, kundi mula sa tiwala at paggalang. Sa tingin ko, sabi ko, ang aking boses ay puno ng kaligayahan. Sa tingin ko, ito mismo ang lugar kung saan tayo nararapat. Ang bagong kabanata ng aking buhay ay nagsimula na. At ito ang pinakamaganda sa lahat.